Muling magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Narito muli tayo para sa isa namang panibagong aralin na inyong matutunghayan sa Araling Panlipunan. Tara, samahan ninyo kong tuklasin ang kasaysayan ng ating bansa. Ready na ba kayo? Kung ngayon pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa aking susunod pang YouTube video. Ang pag-aaralan natin ngayon sa araw na ito na naaayon sa week 8 lesson ninyo para sa second quarter ay pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Layunin ng aralin. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na una, na ipaliliwanag ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Pangalawa, napahahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Pero bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng balik-aral sa inyong nakalipas na aralin. Ang inyong nakalipas na aralin ay tungkol sa iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan laban sa mga Hapon. Ngayon, magkaroon tayo ng pagsasanay kung naaalala nyo pa ang aralin na iyon. Ready na ba kayo? Sagutin ang tanong. Meron kayong 5 segundo upang isipin ang tamang sagot. Number 1, tawag sa kilusan na itinatag ng mga Pilipino upang wakasan ang pananakop ng mga Hapon. Ang tamang sagot, kilusang gerilya. Pangalawa, sila ang mga Pilipinong nagsisilbing taga-sumbong sa mga Hapon. Ang sagot, makapili. Pangatlo, kampo militar ng mga Hapon kung saan dinadala ang mga bihag na hukbong gerilya. Ang sagot, Kempei Tai. Pang-apat, kilusan na binuo upang labanan ang hukbong Hapones na ang karamihan sa kasapi nito ay magsasaka. Hukbalahap. Panglima, siya ang pinuno ng hukbong bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Luis Taruk. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung ganon, magaling! Awitin natin. Pakinggan ang awit. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas
Pagkatapos ninyong mapakinggan ang awit, kayo naman ang umawit. Nagustuhan niyo ba ang awit? Tungkol saan ang inyong inawit? Tama, ang inyong inawit ay Pilipinas kong mahal. Anong mensahe ang nais parating ng awitin? Tama ang inyong naisip. Ang mensahe ay pagmamahal sa bayan. Ano ba ang dapat mong malaman sa aralin natin ngayon? Paano ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan? Paano mo bibigyang halaga ang kanilang ipinaglaban? Balik tanaw sa inyong nakalipas na aralin. Sa inyong nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Dahil sa kalupitan ng mga Hapon, naisip ng mga Pilipino na magtatag ng isang kilusan upang wakasan na ang kanilang pananakop. Kaya naitatag nila ang kilusang gerilya. Bukod sa gerilya, may iba ring kilusan ang naitatag rin, gaya ng Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap sa pamumuno ni Luis Tao. May mga Pilipinong nanatiling pumanig sa mga Hapon, dala ng takot at banta sa kanilang buhay. Sila ang mga tinatawag na makapili. Ang mga makapili ang nagsisilbing tagamasid at tagasumbong sa mga hukbong Hapon sa tuwing may mga Pilipinong nagbabalak na salakayin ang kampo militar ng mga Hapon. Ang kampo militar ng mga Hapon ay ang Camp Paytay. Dito, dinadala ang mga Pilipinong kasapi ng hukbong gerilya o hukbalahap. Sila ay pinahihirapan at pinapatay ng mga hukbong Hapon. Dahil dito, lalong nag-alab ang damdamin ng mga Pilipino na makipaglaban sa mga Hapon hanggang sa makamit ang kanilang minimithing kalayaan. Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Maliban sa mga gerilya at hukbalahap, marami ring mga Pilipino ang nagpamalas ng kabayanihan sa panahon ng digmaan. May mga Pilipino ring nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Malaki ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sila ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya sa mga Hapon. Ang iba naman sa kanila ang nagsilbing tagakupkop, tagagamot at nagpakain ng lihim sa mga sugatang gerilya. Ginamit naman ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan upang linlangin ang mga Hapones. Ang mga kabataan ang naging tagapagdala ng armas at mensahe, may pagpatuloy lamang ang operasyon ng samahan. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi ng gerilya, tumulong ang iba pang sibilyan sa pamamagitan ng paglalaan ng tulong material at pinansyal. Iba't iba man ang ipinamalas ng kagitingan, kabayanihan, katapangan at masidhing pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan, may tuturing na napakalaki ang naging ambag ng bawat isa, makamit lamang ang kalayaan.
Hindi pumayag ang mga Pilipino na patuloy na yurakan ng mga Hapones ang kanilang dangal na walang kalaban-laban. Hindi naging sagabal ang kakulangan nila sa armas at kagamitang pandigma, maisulong lamang ang kanilang karapatan. Mga Pilipinong nagpamalas ng pagmamahal sa bayan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga Pilipino na nagpamalas ng pagmamahal sa bayan noong panahon ng Hapon ay si Josefa Llanes Escoda. Hindi naging hadlang kay Josefa Llanes Escoda ang pagiging babae upang maipakita niya ang pagmamalasakit sa bayan. Lumahok siya sa digmaan laban sa mga Hapones. Kilala siya bilang tagapagtaguyod ng karapatang pangkababaihan sa Pilipinas. Itinatag niya ang mga babaeng scout sa Pilipinas o Girl Scouts of the Philippines. Binuo rin niya noong Mayo 26, 1940 ang Pambansang Federasyon ng mga Samahan ng mga Kababaihan. Kasama ang kanyang asawa at iba pang kababaihan, tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarcha na patungong Kapas Tarlac. Tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot, pagkain at damit at pagtatahi ng mga isinusuot nila. Napag-alaman ng mga Hapones ang pagtulong ni Josefa Llanes Escoda na ginawa niya sa mga sugatang sundalo. Dahil dito, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sa Fort Santiago. Kahit nasa bilangguan na siya, patuloy pa rin ang pagtulong niya. Ang anumang tulong na ipinadala ng mga kamag-anak na Escoda ay ibinahagi rin niya sa mga kasama niya sa bilangguan. Binawian siya ng buhay sa bilangguan noong Enero 1943. Isa pa na nagpakita ng pagmamahal sa bayan noong panahon ng Hapon ay si Jose Abad Santos. Nagpakita rin ng kakaibang pagmamahal sa bayan si Jose Abad Santos sa panahon ng mga Hapon. Iba't iba ang naging katungkulan niya sa mga sangay ng pamahalaan. Siya ang naging kalihim ng kagawaran ng katarungan o punong hukom ng kataas-taasang hukuman ng bansa. Ginampanan niya ang tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Pangulong Manuel Luis Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Na magtungo siya sa Cebu, hinuli siya at pinilit na talikuran ang mga Amerikano. Ipinakulong siya sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Tumanggi siyang manumpa sa bandila ng Hapon o makipagtulungan sa pamahalaan, kaya ang naging hatol sa kanya ay pagbaril. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Josefa Llanes Escoda at Jose Abad Santos. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na nagmahal sa bayan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Tunay ngang hindi matatawaran ang kanilang naging dedikasyon at sakripisyo para sa bayan. Pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Noong Oktubre 20, 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtapak sa baybay ng Palo Leyte. Tinawag itong Palo Leyte Landing kung saan tumapak si General Douglas MacArthur. Ito ang naging hudyat upang palayasin ang mga Hapon sa bansa. Sa larawang ito, makikita ang MacArthur Park na matatagpuan sa baybayin ng Palo Leyte. Itinayo ang monumentong ito upang magbigay alaala sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur nang naganap noong Oktubre 20, 1944. Pagtatapos ng digmaan laban sa Hapon. Sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa bansa, unting-unting pinalayas ng mga Amerikano ang hukbong Hapones. Ang iba sa mga hukbong Hapones ay namatay at ang iba ay sumuko sa mga Amerikano. Muling ibinalik ang kapayapaan sa bansa at muling itinatag ang pamahalaang Commonwealth. Pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pumirma ng isang kasunduan ang kinatawan mula sa imperyo ng Japan na nagsasaad na sila ay sumusuko na sa mga Amerikano at ihinto na nila ang kanilang pananakot at pakikipaglaban sa mga Amerikano. Kaya noong Setyembre 2, 1945, formal nang idineklara ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon,
Magkaroon tayo ng isang pagsasanay. Pag-usapan natin. Sagutin ang tanong. Meron kayong 5 segundo upang isipin ang tamang sagot. Una, paano ipinamalas ni na Jose Pallanes Escoda at Jose Abad Santos ang kanilang pagmamahal sa bayan? Time is up. Ang sagot, ipinamalas ni na Jose Pallanes Escoda at Jose Abad Santos ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pagpapakita ng dedikasyon sa bayan, paglilingkod at higit sa lahat, nagbuwis ng kanilang buhay para sa bansa. Pangalawa, paano ipinamalas ng mga sibilyan ang kanilang kagitingan sa panahon ng mga Hapon? Ang sagot, ipinamalas ng mga ordinaryong mamamayan ang kanilang kagitingan sa pamamagitan ng pag-espiya sa mga Hapon, paglinlang sa kanila, pagbibigay ng armas sa mga gerilya, pagkupkop sa mga sugatang gerilya at pagbibigay ng pagkain at gamot sa kanila. Pangatlo, ano-anong mga katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa gitna ng pakikibaka ng hukbalahap upang makamit ang kalayaan? Ang sagot, sa panahon ng digmaan, ang mga Pilipino ay nagpamalas ng kagitingan ng pagiging matapang, magiting, at higit sa lahat, pagiging matulungin sa kapwa Pilipino sa oras ng pangangailangan. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Isulat ang W kung wasto ang pahayag at DW kung hindi wasto ang pahayag. Ihanda ang panulat at kwaderno. Maaaring i-post ang video upang sagutin ang pagsasanay nito. Gusto niyo bang malaman ang mga tamang sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga naging sagot. Tama ba lahat ang inyong mga naging sagot? Kung galon, magaling. Paano ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan laban sa Hapon? At paano mo mapahahalagahan ang kanilang ipinaglaban? Tandaan, ang mga Pilipino ay nagpamalas ng kanilang pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan laban sa Hapon sa iba't ibang pamamaraan. Una, pagiging espiya sa mga kalabang Hapon. Pangalawa, paglilinglang sa kanila. Pangatlo, pagkupkop sa mga sugatang gerilya o hukbalahap. Pang-apat, pagbibigay ng pagkain at gamot sa kanila. At pang-lima, pangbibigay ng armas at pinansyal na suporta sa kanila. Mapahahalagahan natin ang kanilang ipinaglaban kung tutularan natin ang kanilang nagawa gaya ng pagiging matulungin sa kapwa, pagiging matapang sa labanan, pagiging magiting sa mga kalaban at higit sa lahat, handang magbuwis ng buhay alang-alang sa bayan. Ngayon, oras na para sa isang maikling pagsusulit. Ihanda ang panulat at papel. Maaaring i-post ang video upang isipin ang tamang sagot. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, paano ipinamalas ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan sa panahon ng pakikidigma sa mga Hapones? Letter A, pagpanig sa mga sundalong Hapon. B, pagsumpa ng katapatan sa bandila ng Hapon. C, pagbibigay ng armas sa mga gerilya. O letter D, pagsunod sa ipinag-uutos ng mga Hapon. Pangalawa, sinong general ang dumating sa baybayin ng Palo Leyte noong Oktubre 20, 1944? Letter A, General Wesley Merritt. B, General Arthur MacArthur. C, General Douglas MacArthur. O letter D, General Jonathan Wainwright. Pangatlo, sino ang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines? Letter A, Marcela Agoncillo.
B. Jose Fallanes Escoda, C. Elisa Ochoa, o letter D. Carmen Planas. Pang-apat, sino ang punong hukom ng kataas-taasang hukuman ng bansa ang tumanggi na manumpa ng katapatan sa bandila ng Hapon? Letter A. Jose P. Laurel, B. Jose Abad Santos, C. Emilio Aguinaldo, o letter D. Ramon Avancenia. At panglima, paano mo pahahalagahan ang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng ating mga bayani noong panahon ng digmaan laban sa Hapon? A. Manunumpa sa bandila ng Pilipinas, B. Igagalang ang bantayog ng mga bayani, C. Aalalahanin ang kanilang naging sakripisyo sa bayan, o letter D. Lahat ng nabanggit ay tama. Gusto niyo bang malaman ang mga tamang sagot? Sige, tignan natin kung tama ang mga napili ninyong sagot. Simulan natin. Una, paano ipinamalas ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan sa panahon ng pakikidigma sa mga Hapones? Ang tamang sagot, letter C, pagbibigay ng armas sa mga gerilya. Pangalawa, sinong general ang dumating sa baybayin ng Palo Leyte noong Oktubre 20, 1944? Ang sagot, letter C, General Douglas MacArthur. Pangatlo, sino ang nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines? Ang sagot, letter B, Jose Fallanes Escoda. Pang-apat, sino ang punong hukom ng kataas-taasang hukuman ng bansa ang tumanggi na manumpa ng katapatan sa bandila ng Hapon? Ang sagot, letter B, Jose Abad Santos. At panglima, paano mo pahahalagahan ang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng ating mga bayani noong panahon ng digmaan laban sa Hapon? Tamang sagot, letter D, lahat ng nabanggit ay tama. Tama ba lahat ang inyong nakuhang sagot? Kung ganon, magaling. Bilang karagdagang gawain, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan laban sa Hapon. Ilagay ito sa bond paper. Sana naibigan ninyo ang bidyong ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.